Ay, greetings nga pala sa lahat ng mga IT, Comsci at iba pang computer-related course dyan. Medyo natagalan din tayo bago tayo nakapagsimula ng another tutorial mga ka-PD. So ngayon, um, nag-adapt ako or gusto kong matuto ng ibang programming language kaya nag-aral ako ng C#.net. So ngayon, ipapakita ko lang sa iyo at maggagawa ako ng tutorial after nito kung ano yung ginawa kong basic um, system like information system ng for student, tapos with a basic function of CRUD. Ganito lang. So start natin. So ito, meron na din itong click function. Click natin to, tapos delete successfully, tapos supposedly magiging empty to. Naglagay kasi ako ng clear, so clear na lang for the meantime. Nawala nga yung save eh. So okay, edit natin muna yung codes kasi yung save button nawalang bigla. So ganito yung gagawin natin. Oh, let the dogs out. Pag click niya ng data grid, magiging false yung enable ng ano natin. Tapos pag nag-click siya ng delete, magiging true dito. Tapos pag nag-click din siya ng update, magiging true siya. Ito yung isa. Pag nag-click siya ng clear, ayan, true din siya. So run natin ulit. Ito yung basic CRUD system natin. Lagyan natin ng ID like 22, last name Tilima, Laila, Ambut, sina Maganda, wallet.com, contact is kahit ano lang ilagay natin. Save natin. Ayun, nakasave na. Pwede pa natin i-adjust yung ano natin, GUI, but for the sake of tutorial, ito lang muna, kayo na bahalang mag-adjust. So clear natin siya. Pag gusto niyo namang i-update, click niyo lang siya sa data grid, may cell click event tayo doon. Tapos pag na-click ka ng kahit ano kung saan siyang row na belong, like for this is the first row, kung anong row siya na belong, lalabas yung value ng cells natin dito sa text box natin. So kung gusto mo siyang i-update, like gawin mo tong Rinaldo, ito update. Nag-update na siya. Data updated successfully, so magiging Rinaldo to. Clear natin. Tingnan niyo yung save, diba? Meron lumabas na rin. Naging true na yung enable niya. Kasi yun yung nilagay natin. Pag nag-click siya ng kahit anong row o cells dito sa data grid natin, magiging disable siya kasi hindi mo siya ma-add ulit kasi existing na yung ID. Nakasit kasi yun as primary key. So maglalagay na lang tayo ng trappings dun. Pero for the sake of the tutorial, for basic CRUD, ang ginawa ko is dinisable ko na lang siya. So try natin mag-add ulit. Save. Ayun. Tapos clear, gusto niyo siyang i-delete, madi-delete yan. Deleted successfully. Delete niyo lahat. Ayan, clear. So ganito lang. Ito lang yung unang ginawa kong CRUD using C#.net. At meron pa tayong gagawin na mas malaking project.
kaysa nito. Like yung mga malaki ang system na talaga, gaya yung mga ginagawa kong system dun sa GitHub account ko, pwede nyo ma-download doon. So kayo nang bahala. So, for suggestion, meron kayong gustong ipasuggest at yung mga magagaling na, tapos gusto nyong mag-share ng opinion at suggestion, please pakisuggest na lang kasi baguhan pa ako sa csharp.net. Ilang araw pa yata yun, hindi pa nga umabot ng 10 days kasi naging busy sa school. Ayun, summer na, pwede na tayo makakapag-code ulit. Salamat sa lahat at magandang hapon.